Bago ang lahat, luma muna. Mula nang bumalik si Kawhi sa Clippers, meron silang 6-1 record. May 4 pang games doon na hindi nakapaglaro si Kawhi since bumalik siya. Hindi rin siya lumagpas ng 25 minutes pero nag-a-average si Kawhi ng 14 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Kung ilalagay pa si Kawhi sa 36 minutes, papatak siya sa usual average yang 23 points, 5 rebounds, 3 assists per game. Plus 52 pa ang net rating ng Clippers kapag si Kawhi nasa loob ng court at si James Harden nasa bench. Ang Clippers pa ngayon number 6 sa West. Meron pa silang 2 games na advantage kontra sa Minnesota at Dallas. Meron pang 9 games ang Clippers bago pumatak yung All-Star break. Magkakaroon ng 7 days na pahinga din noon ng Clippers. Inaasahan pang si Kawhi nasa minutes restriction until dumating ang All-Star break. Ito pa yung kakaiba doon kay Kawhi dahil hindi ang coach ang magsasabi kung kailan matatapos ang restriction niya, kundi mismong si Kawhi ang magsasabi kung kailan siya pwedeng maglaro ng full minutes dahil ang sinabi ni Kawhi hindi siya nagmamadaling alisin yung kanyang restriction. Hindi rin kasi siya naglalaro sa last quarter sa nakarang 7 games niya. Nasa full minutes si Kawhi every quarter until 3rd. Lamang or hindi ang Clippers, hindi na siya maglalaro sa 4th. Meron pang 37 games na natitira ang Clippers at potential 44 games ang malaro ni Kawhi. Pero parang hindi naman niya gagawin na maglaro pa ng 37 games na meron pang back-to-back dun. Sa nakaraan 2 season, after makabalik ni Kawhi galing ACL injury, nagkaroon siya ng 50 at 68 games. Pero hindi niya inaabot yung playoffs. Kung abutin man niya, hindi rin siya makakalaro or matatapos yung series dahil meron na siyang injury. Kalimitan pang lalabas yung injury ni Kawhi later part ng March. Sa nakaraan 2 season din na yon, nagsisimula si Kawhi na maglaro ng either November or late October. Based sa timeline na nilalaro ni Kawhi, posibleng mawala ang kanyang restriction sa minuto late February or early March. Na possible maging healthy si Kawhi until April, puwera usog. Dahil base din kay Coach Tyronn Lue, kailangan maabot muna ni Kawhi yung bilang ng games bago tanggalin yung restriction. Nasa pre-season mode pa lang si Kawhi dahil sa kanyang conditioning. Pero walang sinabi doon si Coach Tyronn Lue kung ilang games muna ang kailangan malaro ni Kawhi bago tanggalin ang restriction niya. Based pa doon sa mga write-ups, dahil sa bagong approach ngayon ng Clippers, sinisigurado nilang magiging available si Kawhi by April. Bukod pa doon, nananalo kasi ang Clippers kahit wala siya. Nilalagay pa sa timing na nasa bench si James Harden at tumataas yung net rating ng Clippers kapag andun si Kawhi. Habang nasa restriction pa sa minuto si Kawhi, pero mula nang bumalik siya sa Clippers, number 1 na ang LA sa defensive rating na merong 102 overall since January 4. Nung hindi pa naglalaro si Kawhi, mula October hanggang December, nasa number 4 pa rin naman noon ng Clippers, nasa 106 ang defensive rating niya. Pero ilang games pa lang yung nalalaro ni Kawhi doon, ang laki din ang inangat ng depensa ng Clippers. Timing pa na makakalaban ng Clippers simula ng March yung mga team na makakaagaw nila sa pwesto sa top 6. 2 beses sa Lakers, andun ang Suns, Memphis, OKC, Sacramento. Kailangan din ng Clippers na ma-assure yung kanilang spot sa standing before matapos yung March dahil mag-iiba din ang positioning ng mga teams sa standing nun kapag nakita nilang merong healthy na Kawhi na papasok ng playoffs. Nung time na healthy si Kawhi noong 2021, umabot ang Clippers sa conference finals. Bago pa lang noon, nagka-injury na talaga si Kawhi. Hindi alam kasi ng iba kung ano ba nga abutin ng Clippers kung si Kawhi ay healthy ng buong postseason.